Matsayang buhay sa mathematics with Teacher Rosal! Magandang araw! Kamusta? Ako si Teacher Rosal at ngayong araw ay sama-sama tayong matuto ng isang bagong aralin. Matsayang buhay sa mathematics, grade 1. Nakikita niyo ba ang laman ng basket ko? Tama! Mga prutas! Paborito ko kasi ang mga prutas na ito. Masarap na, masustansya pa. Kayo, mahilig din ba kayo kumain ng mga prutas? Alin sa mga prutas na ito ang paborito mo? Sino sa inyo ang paborito ang prutas na saging? Itaas nga ang kamay kung paborito mo ang saging. Halina't sabahan niyo akong magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Siyam ang nagsabing paborito nila ang saging. Ngayon naman, sino ang may paborito sa prutas na mangga? Itaas mo rin ang kamay kung paborito mo ang mangga. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. 4 ang nagsabing paborito nila ang mangga. At ang huli ay rambutan. Itaas ang kamay kung paborito mo ang rambutan. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ang nagsabing paborito nila ang rambutan. Magaling mga bata! Tingnan natin muli kung ilan sa inyo ang nagsabing paborito ang saging, mangga, at rambutan. Alam niyo ba kung paano natin may papakita ang mga impormasyong ito sa ibang paraan gamit ang mga larawan? Kung hindi pa, halina't makinig at matuto sa ating aralin ngayong araw. Handa ka na ba? Ngayong araw ay pag-aaralan natin kung paano may sasaayos at may papakita ang mga impormasyong ating nakalap at nakolekta gamit ang mga larawan. Ito ay tinatawag na pictogram. Para sa ating learning competencies, the learners are able to collect data in one variable through a simple interview, present data in a pictograph without a scale, interpret a pictograph without a scale, and organize data in a pictograph without a scale into a table. Alamin din natin ang ating mga learning objectives. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang matutong: una, mangalap ng datos tungkol sa isang paksa sa pamamagitan ng simpleng panayam o obserbasyon. Pangalawa, may pakita ang nakalap na datos sa isang maayos na paraan gamit ang talahanayan. Pangatlo, makagawa ng pahalang na pictograph upang maipakita ang datos. At ang panghuli, makahinuha at makapagbigay ng konklusyon batay sa ibinigay na pictograph. Bago tayo tumungo sa ating aralin, atin munang pag-aralan ang mga salitang mapag-uusapan natin mamaya. Una ay datos. Ito ay ang mga impormasyong ating nakalap o nakolekta. Pictogram. Ito ay chart o talahanayan na gumagamit ng larawan upang maipakita ang mga datos. Ipinapakita dito kung alin ang mas marami o mas maunti. At ang huli ay simbolo. Ito ang mga larawang ginagamit upang ipakita ang isang bagay. Sabayan niyo ako at basahin natin muli ang mga sumusunod na talasalitaan. Datos, pictogram, simbolo. Mahusay! Kanina ay nangolekta na tayo ng datos kung saan tinanong ko kayo ng paborito niyong prutas. At ito ang aking naging resulta. Ngayon ay ilagay na natin ang ating datos sa talahanayan. Sa unang hanay ay isulat natin ang mga prutas: saging, mangga, at rambutan. Sa ikalawang hanay naman ay isulat natin ang bilang ng mga mag-aaral. 9 para sa saging, 4 para sa mangga, at 7 para sa rambutan. Ngayon may talahanayan na tayo. Gamit ang ating talahanayan, subukan natin sagutin ang dalawang tanong na meron ako dito. Una, alin po
prutas ang pinakapaborito ng mga mag-aaral? Tama, saging. Aling prutas naman ang nakakuha ng pinakamababang bilang? Tama ulit, mangga. Mahusay mga bata? Ngayon ay gagamit na tayo ng larawan upang ipakita ang ating datos bilang pictograph. Ang bawat simbolo o larawan ng saging, mangga at rambutan ay may katumbas na isang bata. Gawin na natin ang ating pictograph. Muli, sa unang hanay ay isulat na natin ang mga prutas. Sa ikalawang hanay naman, para sa bilang ng mga mag-aral, ay ilalagay na natin ang mga larawan na sumisimbolo sa isang bata. Sabayan niyo akong bumilang. Una ay para sa saging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sunod ay mangga. 1, 2, 3, 4. At ang huli ay rambutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mahusay! Ayan, may pictograph na tayo. Ngayon naman ay magsagot tayo ng mga katanungan base sa pictograph na ating nabuo. Una, aling prutas ang nakakuha ng pinakamaraming bilang? Saging. Aling prutas ang nakakuha ng pinakamababang bilang? Mangga. Ano ang sinisimbolo ng bawat larawan? Isang bata. At ang huling tanong, bakit mas madaling maunawaan ang pictograph kaysa sa numero lamang? Tama! Dahil pinapakita nito ang impormasyon sa pamamagitan ng larawan o simbolo. Kaya mas nakikita, naunawaan, at ay pagkukumpara agad natin ang ibig sabihin ng datos. Mahusay mga bata! Ngayon ay magsanay pa tayo sa paggawa ng pictograph. Pag-usapan naman natin ang masustansya pang pagkain na gulay. Kahapon ay tinanong ko ang aking mga mag-aaral ng paborito nilang gulay at ito ang nakolekta kong datos. Isalin natin ang datos na ito sa pictograph. Muli, sa unang hanay ay isulat natin ang mga gulay. Talong, okra, sitaw at kalabasa. Sa ikalawang hanay bilang ng mga mag-aaral, ilagay na natin ang mga larawan o simbolo. Sabayan niyo akong bumilang. Para sa talong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 talong. Para naman sa okra, 1, 2. Sunod ay ang sitaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ang huli ay ang kalabasa. 1, 2, 3, 4. Magaling! Ngayon ay magsasagot na tayo ng mga katanungan ayon sa ating pictograph. Una, ilang mag-aaral ang may paborito sa talong? 8. Okra? 2. Sitaw? 6. At kalabasa? 4. Aling gulay ang paborito ng karamihan sa mga mag-aaral? Talong. Aling gulay ang nakakuha ng pinakamaunting bilang? Kalabasa. Magaling mga bata! Ngayon, tandaan natin, ang pictograph ay isang talahanayan na gumagamit ng larawan na simbolo upang ipakita ang mga datos. Bawat simbolo o larawan ay katumbas ng isang bagay o tao. Nakakatulong ang pictograph upang madali nating mabasa at maikumpara ang mga datos. Ngayon ay handa na kayo. Bilang pagtataya ay pag-aralan ng pictograph na ito at sagutin ang mga katanungan. I-post ang video na ito sa pagsasagot. Sagutan na natin! Ilang mag-aaral ang may paborito sa pechay? 8. Patola? 3. Kamote? 5. At kamatis? 5 din. Aling gulay ang paborito ng karamihan ng mag-aaral? Pechay. Aling dalawang gulay ang nakakuha ng pantay na bilang? Kamote at kamatis. Magaling! Palakpakan mo nga ang iyong sarili. At
Dahil natuto ka na, ngayon ay iiwanan kita ng takdang aralin. Sa gabay ng iyong mga magulang, tanungin ang 10 mong kaibigan kung ano ang paborito nilang prutas. Itala ang kanilang mga sagot sa talahan na yan at gumawa ng pictograph ayon sa datos na iyong nakolekta. Maraming salamat sa pakikinig! Sana ay natuto ka sa ating aralin. Tandaan, matsaya ang buhay sa mathematics. Hanggang sa muli, paalam!